Okay, magandang umaga po uli, mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy po uli sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians. And we're about to end, no? Malapit na po tayo matapos sa mahabang chapter ng chapter 15 na meron pong 58 verses. At salamat sa Panginoon. It is all by the grace of God at sinustain niya po tayo sa pag-aaral na ito through this sermon. At ito po ay nawa makita sa atin, no? Nagbe-benefit sa atin bilang mga mananampalataya na habang meron tayong katawan na ibinigay ng Panginoon, magdala ito sa ating pagiging good steward sa Panginoon at sa ating paglilingkod sa Kanya. Sino po dito ang mga mahilig maglaro ng online games, no? Noon po kasi ang sikat pa sa amin yung break game pa tawag doon. Okay, and nagkaroon ng Nintendo, doon pumasok yung Super Mario. Pero I believe may Super Mario pa yata ngayon. Ngayon nga sa McDo, yun yung parang series na collectibles na laruan. Hindi ko alam, no, na yung dragon pala doon, si Koopa ang pangalan sa amin before, pero iba yata yung name niya talaga ngayon. I don't know if may international name or sa Pilipinas lang galing yun. Ayun, I don't know the name, no? So, ba't ko nasabi yun? Dahil nakita ko yung relation nito in terms of katawan, no? So, alam natin na si Super Mario, kapag nakuha ni Super Mario yung tinatawag na superstar, nagiging invisible siya. So, pag naging invisible siya, parang nag-blink-blink yung character ni Super Mario, nagiging danger-proof yung character. So, kahit anong daanan niya na obstacle or kalaban, hindi siya mamamatay. No? Magiging danger-proof siya. Pero interesting na hindi pa rin siya totally safe. Kasi kapag mahulog siya sa pit or siya ay maubusan ng oras, mamamatay pa rin dito si Super Mario. In a sense, hindi pa rin talaga siya super. At ganyan din ang idea ng maraming tao pagdating po sa buhay natin at ng katawan. Iniisip natin na kaya nating ayusin, kailangan natin na maging parang si Super Mario na magkaroon lamang, makakuha lang naman ng superstar. Alagaan lang natin to, i-enhance lang natin yung bagay na ito. Pero sabi ni Pablo, sa teksto natin na babasahin natin ngayon sa 1 Corinthians 15, hindi lang sa simpleng pag-upgrade, hindi lang po sa simpleng madagdagan lang ng parang kakaibang superpower yung ating katawan, kundi yung ating hinaharap na katawan ay hindi lang po simpleng aayusin, aalagaan o i-enhance, kundi ito po ay magkakaroon ng total transformation. So, kaya ang tanong sa ating sarili, kung meron pong darating na bagong katawan dahil kay Kristo, anong klaseng katawan ito? At paano na ang katawan natin ngayon? So, yung nakaraan, sa verse 29 to 34, akin pong ibinahagi sa inyo about resurrection motive. At yung mensahe doon, the reality of the resurrection drives us towards sanctification and mortification. So, yung muling pagkabuhay ni Kristo, ito yung magdadala sa atin sa dalawang bagay. Unang-una, nag-uudyok sa atin sa pagpapabanal. Pangalawa po, sa pagpapatay sa kasalanan. So, nagbigay ito ng pag-asa na may kabuluhan ng ating pagpapagal para sa Diyos. Ngayon, basahin natin yung ating teksto, and we are now in verse 35 up to verse 49. Unang Korinto, Kapitulo 15, talata 35 hanggang 49. Tabasahin ko po sa Mabuting Balita, Biblia. Magandang Balita, Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo habang nagbabasa ng ating scripture. Verse 35, subalit may magtatanong, paanong bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi,
tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang magbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binibigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Ang ibang laman ng tao, iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroong namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning ng mga bituin, at maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng inilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing ng nakatawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang spiritual. Ang pisikal muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Panghuli po, kung paanong tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Tayo po'y manalangin. Minsan pa, Panginoon, we are so grateful sa patuloy na pag-aaral, Panginoon, namin ng sulat, Panginoon, ni Apostol Pablo sa mga Korinto na siyang mensahe rin, Panginoon, sa amin bilang mga contemporary believers. Ito, Panginoon, ay magbigay hindi lang po encouragement but also warning para kami protektahan, Panginoon, sa lagi nakaambang panganib ng dala ng kasalanan, at kami, Panginoon, ay tulungan sa aming pagpapabanal bilang mga Kristiyano habang kami po ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Kaya, Panginoon, ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito, mga kapatid, makikita natin yung nagpapatuloy na pressing issue sa Korinto na may mga ilang naniniwala naman sa resurrection ni Christ, pero po patuloy na tinatanggi ang resurrection naman po ng mga believers. So dito, nakaraan, pinaliwanag nga ni Pablo yung nakahambang panganib sa maling doktrina sa paniniwalang ito. At ngayon, may dalawang katanungan na nabasa natin sa teksto patungkol po sa anong itsura ng resurrection body, katawang binuhay muli, at paano ito magiging posible. At dahil hindi naman talaga karaniwan ang isang patay ay muling mabubuhay, ito ay magiging mahirap tanggapin o paniwalaan ng karamihan, lalo na sa panahon ng mga taga-Korinto. At naisip mo na ba yan, kapatid? Itong tanong na ito. Dahil sa truth na merong resurrection body, anong klaseng katawan ang ibibigay ng Diyos? Pero huwag ka lang maging isang professing Christian na abala tayo, aralin yung eschatology o yung mga bagay na sa huling o sa pagdating ng Panginoon, mahalaga yung bagay na yan, at pero hindi tayo concerned doon sa mga bagay na ngayon dapat nagdadala sa atin sa kabanalan, sa kabutihan, unang-una sa Panginoon at sa kapwa natin mananampalataya, even kahit sa mga hindi mananampalataya. So kung may mga paghihirap, kung meron kang pagdudusa, at meron kang mga pagsubok ngayon bilang mananampalataya na may kaugnayan sa pisikal mo ngayon, makinig po tayo at matagpuan mo nawa, kapatid o kaibigan, ang mensahe ng pag-asa dito sa ating teksto na ito. Ang comfort at pag-asa na ito ay hindi para makatakas tayo dito sa negatibong dala ng
ating katawan na minsan o kadalasan naman tayo rin naman ang may pagkukulang at may kasalanan dito sa mga negatibong dala ng physical na katawan na ito, kundi makita po ninyo ang gloria ng pakikipag-isa kay Kristo. So dito, sasagutin ito ng ating mensahe po sa araw na ito at dito po nagbubuhat ang mensahe sa ating teksto. Our message is, in Christ's coming, believers will receive a glorified and spiritual resurrection body. Again, our message for this morning, in Christ's coming, believers will receive a glorified and spiritual resurrection body. So, yan yung ating pag-uusapan ngayon bilang title, Resurrection Body. Sa pagdating ni Kristo, ang mga mananampalataya ay bibigyan ng maluwalhati at espiritual na katawang pinuhay muli. So dito sa pagtatanong ng ilan mula sa mga taga-Korinto tungkol sa Kristiyanong muling mabubuhay, anong klaseng katawan ang ibibigay sa Kristiyanong namatay, magbigay nawa ito ng pag-asa at nakaapekto sana po ito sa ating pamumuhay kung paano tayo tutugon sa mga pangako ng Panginoon, sa mga bagay na ito. So Paul now moves from why resurrection matters to what resurrection body looks like. So ito ay magdadala sa atin sa dalawang future realities. Unang-una, the glorious body. At pangalawa po, the spiritual body. Iisa lamang po yun, pero dalawang realidad na inaasahan natin sa resurrection body. Unang-una, maluwalhating katawan. Pangalawa po, spiritual na katawan. Tingnan natin yung sinasabi po sa talata 35 hanggang 41, verse 35 to 41 about the glorious body o maluwalhating katawan. Maalala po natin na nakaraan sa talata 26, sinabi po doon ni Pablo, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ang kahuli-hulihang enemy na tatalunin ni Jesus Christ is death. At si Jesus lang ang makapag-eliminate ng kamatayan. At ang glorious na katawan ay wala ng kamatayan. Meron na tayong immortality. Sa ngayon, dahil immortal po tayo, di ba mga kapatid? So ginagawa po natin ang lahat para hindi tayo mabilis mamatay. No? We used to eat. Hindi lang tayo kumakain, nagpapahinga rin tayo kasi kailangan yun ng ating physical na katawan. Ngunit isa sa mga pangako ng Diyos ay buhay na merong katawang binuhay na muli. Sabihin natin na ito ay hindi katulad ngayon na kailangan ng pagpapahinga, kailangang pakainin, kailangang ehersisyo, kailangang gamutin. Hindi po ba? Wala naman ditong katawan na hindi po tumatanda o nananatili kang baby face. So, isabihin lahat po tayo ay kakaroon ng kulubot sa ating mga balat. So, dito makikita po natin yung mga tanong kay Pablo. Isang hamon at mga tanong na hunahamon si Pablo, basahin natin sinasabi sa talata 35, verse 35, subalit may magtatanong, paanong bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? So ito po ay dalawang tanong na maaring magmumukang pagdududa sa muling pagkabuhay. So bakit ito hindi pinaniniwalaan ng mga taga-Korinto? O maaring kayo po, no, kung meron man dito, parang nagda-doubt, skeptical na talagang magkakaroon ba ng muling pagkabuhay. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga Kristiyano na namatay. Naibahagi ko na po sa inyo ito kung sino po yung mga taga-Korinto. Ano yung pinanggagalihan ng ugat na ito? Sila ay mga proto-gnostic. Okay? Hellenistic, dualistic thinker. Iniisip nila yung body, yung katawan is inferior at yung spirit ay superior. Mas mataas ang espiritu, pag may ang katawan ay mababa. Tulad ng mga Saduceo.
Hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Tulad ng dualism, spirit versus body, na galing sa Greek philosophy, katulad ni Plato. Body is evil, spirit matters. Therefore, hindi na kailangan ng resurrection in physical body. Pero ang tugon ni Pablo, basahin niyo po yung sa verse 36, ang sabi po ni Pablo, hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. Kumbaga parang sinabihan ka ni Pablo na, ang engot mo, forgive me for the word, okay? Ito na yung sinasabi ng nature, ng kalikasan. Pag merong buto na naitanim, asahan mo na dapat ito ay lalago, no? Ito ay tutubo. So, tinawag ni Pablo na fool. Kasi, ito mga tumututol na ito, pinapaliwanag niya na yung kalikasan ng buto, kapag ito ay nailibing, ganun din po yung katawan ng tao, kapag ito'y namatay, at ito ay katulad ng buto na nasa lupa, ay maaaring magkaroon ng pagtubo at magkaroon ng pagbunga. At ang mga taga-Korinto ay pamilyar sa agriculture. So, inaasahan dito ni Pablo na maunawaan nila dapat o kaagad-agad ang kanyang illustration patungkol po sa resurrection. Maganda yung sinabi dito ni William Baker sa Cornerstone Biblical Commentary, ayon sa katotohanan, ang anumang binhi ay tila patay kung hindi ito maitanim. At kinakailangang maitanim ito upang magkaroon ng bagong buhay mula sa lupa. So makikita natin yung binhi, ito ay katawang patay. Basahin natin yung sinabi sa verse 37. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Buti na lang, nagbigay si Pablo ng specific na seed na buto. Kasi, halimbawa, munggo, ilagay mo lang sa hindi mo nga lang yata matanim yung munggo, o na-stock mo lang sa ref or sa bulak, tutubo yun di ba? Yung magi-sprout na yun. Pero sinabi dito, hindi yan yung case sa ibang mga butil, lalo na sa trigo. Kailangan ito ay sa wheat, di ba? Kailangan ito ay mailibing, mailagay sa ilalim ng lupa. Kundi binhi, sinabi dito sa ating translation, if you are using ESV, bare kernel. Sa Greek, ang original ay gumnos, literally hubad, naked. Hubad na buto. O, para maintindihan nyo, kung bumibili kayo ng mani, di ba? Pabili nga po yung hubad. O, alam nyo na yon. Sabihin, yung mani na walang, mas malaki yon, wala siyang shell, of course, wala siyang parang manipis na coating. Gumnos, o binhing walang saplot sapagkat hindi pa ito natatanggap, sabi ni Baker, yung kanyang buhay na anyo. Sabi pa ni Baker dito, gayunman ang anyo nito ay bagong katawan, ay lilitaw mula sa lupa sa ganap na kaluwalhatian nito. So yung original seed, yung original na buto, binhi, patay na katawan, ito ay magkakaroon ng pagbabago. Okay? Babaguhin. Tingnan niyo yung sinabi sa talata 38, verse 38. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhi binibigyan niya ng angkop na katawan. So yung pagkakaroon ng transformation mula dun sa simple bare kernel, ang nagbibigay ng transformation ay ang Diyos. Kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos ang author ng pagbabago ng resurrected body. So mula sa butil na trigo, naging halamang trigo. Mula sa dating katawan na patay, naging dakilang katawan. So sa next verse, sa verse 39, makikita natin kung paano ginamit ni Paul yung prinsipyo naman na sinabi sa Genesis 1, 20 to 21 and 26. Doon sa statement ng creation.
Hello, sound. Sound. Hello. Okay na? Okay. Mukhang magre-resurrect na rin tong microphone natin, ha? Sige, tuloy po natin bago dumating yung resurrection. Saan tayo? Verse 38. Ayun. So, nagkakaroon ng paggagamit si Pablo ng prinsipyo kung paano nabanggit doon yung creation. Though bagamat yung verse 39 is not about the order of creation. Pero doon sa Genesis 1:20-21, nabanggit din kasi yung mga item na mga nilalang. Sa Genesis 1:20-26, unang binanggit doon yung paglikha sa fish, and then birds, and then animals, and then panghuling-huli po yung human. Pero tingnan nyo po dito sa verse 39 ni Pablo, unang binanggit niya dito yung tao. Pabaliktad naman. Human, and then animals, birds, and then huli naman yung fish. Basahin natin sinabi sa verse 39. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikha. May buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. So pinapakita po dito yung mga different flesh. Hindi po ito nagmula sa isang flesh na nag-evolve o sa isang mikrobyo lamang na nagkaroon ng evolution na dating mikrobyo, naging butike, tapos naging dinosaur o naging unggoy, and then tao. Magkakaiba po sila ng laman. Kaya naniniwala tayo na ang tao ay hindi po ito simpleng mas mataas na uri ng hayop. Hindi po tayo hayop. You're not the highest kind of mammal. Tayo po ay merong distinct na paglikha ng Panginoon. Dinisenyo ng Diyos ang bawat katawan o laman dahil ito po yung nararapat o naaakma sa inyong, sa ating kapaligiran, sa ating kinaloroonan, sa ating tungkulin. At ang tao ay nilikha ng Diyos na merong dignidad. So makikita natin na hindi sinusuportahan, even noon pa sa panahon nila Pablo, yung katuruan, halimbawa ni Charles Darwin, the theory of evolution. At hindi naman tayo papayag na tayo ay galing sa unggoy. Diba? O mukhang unggoy. Siguro may pagkakapareho, 10 din yung daliri nila, pero wala silang dignity na binigay ng Diyos katulad sa ating mga tao. Bakit sinabi ni Paul dito na may katawang naaangkop sa lugar o sa kanilang kinaroroonan? Tignan natin yung paliwanag niya sa susunod na verse. Verse 40, may mga katawang panglangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. O huwag niyo pong bigyan ng mababaw na kahulugan yung kagandahan dito. Hindi po yung sinasabing kagandahan ng babae na pwede mong sabihin, oh wait lang, hindi pang Earth yung ganda mo, pang Pluto. Hindi gano'n, no? Ang sinasabi ditong kagandahan, yung disenyo, yung anyo. No? Huwag mo ring isipin na pupunta ako ng Africa kasi ako doon yung magiging pinakamaganda. Hindi natin sinasabi na pangit yung mga taga-Africa. Baka nga ikaw yung pangit doon sa kanila dahil hindi nila kasanayan yung ganyang itsura na isa kang Pilipino. So ibig sabihin, mayroong iba't ibang distinction ang ginawa ng Panginoon ayon sa kagandahan, ayon sa kanyang laman, at ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na ito. So gumawa ang Diyos ng mga katawan na angkop sa kanilang kinaroroonan at layunin, katulad ng mga heavenly bodies. Tignan nyo, magpatuloy po tayo sa talata 41. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning na mga bituin, at maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. So here, God already shows in His creation that He can give different kinds of bodies and glories. Dahil dito, nagkakaroon ng preparation, inihahanda ni Pablo yung argument na yung muling pagkabuhay ay katawang angkop doon sa hinaharap, doon sa makalangit, sa lugar na wala ng korupsyon, wala ng kamatayan, wala ng paghihirap.
So ang pinakapunto ko dito mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay parehong katawan na binago at niluwalhati para sa bagong mundo na wala ng kamatayan. It is the same body na luluwalhatiin ng Panginoon. Again, paano yung mga nahulog sa grinder na malaki, o nasunog yung katawan, o dumaan sa cremation? Hindi natin sinasabi na yung bagay na yan, hindi kayang gawin ng Panginoon. Pero sinasabi dito ni Pablo, ang Diyos ang nagdisenyo. Siya ang magbibigay ayon sa kanyang kagustuhan na katawan. Hindi po na iba yung identity mo, ikaw pa rin yun, pero meron ka ng glorified body. Niluwalhati na katawan. It is the same identity remains, but God gives new form that is according to His will, that is according to His promised place. Hindi ba gaya ng sinabi ni Kristo pagkatapos niyang mabuhay muli sa Luke 24:39? Ano sabi niya? It is I, myself. Ako pa rin to. Pero meron ng glorified. It is the same person with a glorified body. Mayroong real continuity of what? Of identity, pero later has a real transformation of condition. Yung condition natin, hindi na bilang makasalanan with corruption, with mortality, but fit doon sa ipinapangako ng Panginoon. Kaya hindi dapat hamakin. Hindi mo dapat pabayaan. Kung tayo man ay mga mananampalataya, hindi natin pwedeng hamakin yung ating sarili, yung ating katawan. Ang Diyos ang nagbigay ng katawan na ito ngayon. At siya lang rin ang may karapatan upang sirain ito. Kaya huwag nating sirain ang katawan ngayon. Dahil ito ay luluwalhatiin pa ng Panginoon sa muling pagkabuhay. Kaya ang hamon ko po sa inyo mga kapatid, bakit gugugulin ang buong buhay sa pagpapaganda? I'm not pertaining to cosmetics or image enhancement. But some sort, kasama rin po yun, sa pansamantalang katawan habang pinapabayaan mo ang preparasyon sa walang hanggang kaluwalhatian ng iyong katawan. So do not idolize your body, but do not despise it either. You see that the balance? So, ito ay maluwalhati. It is a glorious body, pero bakit? It is because ito ay hindi na nasisira. Incorruptible at ganap na spiritual. So, that leads us to our second expectation, spiritual body. Babasahin natin ngayon, no? Tignan natin yung verse 42 to 49. But pansinin mo, bago talakayin ni Pablo ang glorified at spiritual body, una muna niyang ipinakita na hindi walang kabuluhan ng ating pagpapagal sa kabanalan. Bakit kaya? Dahil maaaring isipin ng mga taga-Korinto na hindi na kailangang ingatan, hindi na kailangang disiplinahin yung katawang ito sapagkat papalitan naman pala ng mas mainam at maluwalhati ang katawan sa resurrection. So kaya inayos ni Pablo na may kabuluhan ng iyong sanctification at kung nalaman mo na ikaw ay bibigyan ng resurrection, magdadala ito sa pagpapatay mo sa kasalanan. Bakit? Sa mga susunod na talata, ito binigyan ni Pablo ng 4 na kaibahan sa today's earthly body sa future spiritual body. In verse 42 to 44, ay yung 4 na distinction, kaibahan ng earthly body sa spiritual body, today and future. Number 1 is perishable versus imperishable. Masisira, etong katawan natin ngayon, laban sa katawang hindi na masisira. Sabi po sa verse 42, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay.
Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. So ang katawan nating mga tao ay may kasiraan, kaya nga po tayo nagkakasakit. Ang katawang binuhay muli ay wala ng kasiraan, wala na pong kamatayan. Kaya kung tayo po ay namatayan, lalo na ng ating mga minamahal sa buhay, at ito po ay mananampalataya ng Panginoon, maging comfort sa atin to, na tayo mga natitira pa dito, dahil siya'y mananampalataya, katulad mo, darating ang panahon na muling bubuhayin ng Diyos yun with a glorified body. Hindi lang po, spiritual body. Secondly, dishonor versus glory. In verse 43, walang karangalan at mahina ng inilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. So ang tao ay namatay na may kahinaan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa muling pagkabuhay ay merong kaluwalhatian. Thirdly, weakness versus power. Again, in verse 43. So makikita natin dito na ang katawan ng tao, dahil nga tayo ay limitado, tayo ay mahina, ang muling binuhay naman ay merong kapangyarihan. And then, fourthly, in verse 44, natural versus spiritual body. Verse 44, inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang spiritual. So, ang kasalukuyang katawan ay likas, na mahina, na nagkakasakit, mamamatay, mabubulok. Ngunit ang muling binuhay na katawan ay spiritual at ito po ay angkop para sa kaluwalhatian sa langit. Hindi po yun ibang katawan, yung tinutukoy ni Pablo, kundi ito po ay parehong katawan, ngunit ito po ay binago. Ito na ay niluluwalhati ng Diyos. Magkaroon lamang po tayo ng clarification when we say spiritual body does not mean non-physical, kasi nga spirit. But it is a real body. I'm pertaining to resurrection body. It is a real body that is fully empowered by the Holy Spirit. So, physical pa rin ito, the resurrection body. So, yung mga pagbabagong ito, yung mga spiritual na bagay na ito, yung mga transformation, walang ibang pinagmumulan kundi dahil kay Kristo. Because of Christ. Ang huling Adan na siyang sinasabi sa mga susunod na talata. Patuloy po nating basahin sa verse 45. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyang buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. So nakita niyo yung pagkakaiba sa kanila? Si Jesus ang huling Adan, ang ating federal head, kumakatawan sa mga muling bubuhayin. Yung unang Adan, siya ang kumakatawan sa lahat ng tao na hindi lahat magkakaroon ng resurrection in glory and in spirit in Christ. Pero yung kakatawanin ni Kristo, ito ay sa mga pinili na muling mabubuhay. Bakit? Kasi siya mismo yung nagbibigay buhay. Basahin niyo po yung verse 46. Ngunit hindi na una ang spiritual, ang physical muna, bago ang spiritual. So, ito yung reality sa atin. Lahat tayo ay pinanganak muna sa laman. At hindi po lahat ay automatically ipapanganak din at bubuhayin din sa spiritual. It is only after Christ. So, nakita natin dito yung order ng redemption. Natural first, pinanganak tayo, biologically, naturally, before spiritual. Ipinanganak tayo muli. Na born again tayo because of Christ. Hindi ba ito yung tanong ni Nicodemo, no? Kay Jesus? Hindi ka babalik sa sinapupunan, ipanganak uli, kundi espiritu, pinanganak sa espiritu. Basahin niyo po yung sa 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. So ano yung sinasabi dito ni Apostol Pablo? Si Adan. Ito yung sinasabi sa Genesis 3:19, for you are dust,
and to dust you shall return. At yung second Adam ay si Jesus. John 3:13, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. No other than it is pertaining to Jesus Christ. Basahin niyo po yung sinabi sa verse 48. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kaya po walang katawang nasa kalangitan na meron pa rin kalikasan na panglupa. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya tinapaston ni Pablo sa verse 49 sa ating konteksto, basahin natin yung sinabi sa verse 49, kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Kung paano tayo pinanganak sa laman katulad ni Adan, may corruption, matutulad tayo mga pinili, tayo mga mananampalataya, matutulad din tayo sa imahe ni Kristo na hindi nagmula sa lupa, hindi nagmula sa alabok, nagmula sa kalangitan. It is divine. It is divine. So kung lahat tayo mga tao ay unang-munang naging corruptible katulad ni Adan, magiging glorious din tayo sa imahe ni Kristo. So ang orihinal na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay maibabalik, mare-restore uli. Paano? Through Christ. Kung noon, makikita natin yung katawan ni Adan at ni Eva into its glorious and in spiritual, but of course, not yung pangako na sinasabi dito, naging sinful, naging corruptible because of Adan. Ngayon naman, because of second Adam, si Christ, i-restore yun sa talagang layunin ng Panginoon na nilalang para sa kanyang kaluwalhatian. Bilang huling punto, ito po yung nais ko lamang sabihin, na ang lamang winasak dahil sa pagkakasala ni Adan ay bubuin at luluwalhatiin sa pagtatagumpay ni Kristo. Totoo din na may mga professing Christian na mas inuuna ang pansamantalang bagay kaysa sa mga bagay na pangwalang hanggan. At diyan, dapat hindi po natin makita yung ating mga sarili dahil ito po ay isang doubt. Kung ikaw ba ay tunay na Kristiyano, ay hindi ka magpapabaya sa iyong spiritual na paglago. Makikita ito sa pagpapawalang bahala, sa pagtanggap ng means of grace. Paano mo tignan yung pagsamba sa Diyos? Kaya mga kapatid, negotiable ba sa iyo ang Lord's Day kahit wala sa works of necessity and mercy? Kaya pinakahuling hamon ko sa bawat isa, kung alam mong babaguhin ng Diyos ang iyong katawan sa spiritual, paano mo ngayon pinapangalagaan, pinapamahalaanan ang iyong katawan para sa kanyang kaluwalhatian? Bakit dapat maging mabuting katiwala tayo sa kabanalan? Dito sa katawan pa lang natin na ito. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa kasalukuyang buhay ng Kristiyano bilang paghahanda sa hinaharap na kaluwalhatian. Nagtitrain na tayo ngayon pa lang. Kung sa lugar na pinangako ng Panginoon, wala tayong ibang gagawin kundi luwalhatiin, purihin ang Panginoon. Sa panahon pa lang natin ngayon na kinakatamaran na natin magpuri sa Panginoon at hindi na natin sinasanay ang ating katawan sa pagpupurit, pagsamba at pagkilala sa Panginoon. Mag-isip-isip tayo, kapatid. Pero kaibigan, kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka mananampalataya, dapat mong malaman na tayo ay patay sa kasalanan. Zombie tayo. Lumalakad ka, humihinga ka ngayon, pero espiritu mo ay patay dahil sa kasalanan. Kumbaga sa Left 4 Dead, tama, Left 4 Dead nga. Okay. Zombie rin yun. Ang nagpapakilos lang dun sa mga zombie is virus. Mga cadaver lang yun. Patay sa kasalanan. Yan tayo. Kung wala tayong
pananampalataya sa Panginoon. At kung patay tayo sa kasalanan, tiyak na darating ang judgment. Darating po ang paghukom ng Diyos sa inyo. Kaya wag mong ituon ng isip sa kung ano ang muling pagkabuhay ngayon. Hindi pa dapat yan na maging concern sa iyo. Kundi dapat mas mahalaga mong itanong sa sarili, kasama ba ako sa mga bubuhayin muli ng Diyos? Kasama ba ako sa ililigtas ng Panginoon? Kaya ito ay panawagan sa iyo para magsisi at manampalataya sa Panginoon. Tumawag ka sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Manampalataya ka kay Kristo na muling nabuhay. At ipinapahayag ng Diyos na tinanggap niya yung sakripisyo ni Kristo bilang kabayaran sa kasalanan mo. Kasalanan nating lahat. Ipinapakita na nagtagumpay at katanggap-tanggap lamang yung alay, yung gawa lamang ni Kristo at hindi po yung kabutihan mo. Walang magandang kabutihan na tatanggapin ng Panginoon para sa kaligtasan, maliban lamang sa perpekto na ginawa ni Kristo. Pero mga kapatid, sa mga mananampalataya, kung ikaw po ay dumaranas ng pisikal na pagdurusa dahil po sa paglilingkod sa Diyos, sana nagkakaroon ka ngayon ng pagdurusa, paghihirap physically, hindi dahil sa ikaw rin yung may kagagawan, dahil sa kasalanan. Pero kung ito ay dahil sa paglilingkod, sa pagluluwalhati sa Diyos, sa kabanalan, magpakatatag ka at mapanatag sa mensaheng ito. Dahil ang tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan ay tagumpay mo din. Siya ang magbibigay ng bagong katawan, walang korupsyon, walang panghihina, walang taggutom, walang kahinaan. At hindi lamang po intermediate state o yung langit na dating yun lang yung pangako sa atin ng mga preacher para mapunta tayo sa langit. Hindi lamang po yun yung ating aasahan, kundi yung walang hanggang union o pakikipag-isa kay Kristo. Heaven would not be heaven without Christ. Doon sa ipinangakong bagong langit at bagong lupa. Kaya kapatid, ang resurrection natin, hindi po ito temporary superstar na natanggap ni Super Mario. Hindi po ito parang laro lamang. It is God's final act of redemption. Ang ipinangako ng Diyos na resurrection body, glorified and spiritual, hindi nasisira, hindi mahina, hindi nasakop ng kamatayan, pagkat ito yung huling kalaban na pagtatagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Kaya tapusin natin sa ganitong katotohanan, mga kapatid, na tiyak ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya, isang katawan na hindi masisira, tiyak na tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. The body once buried in weakness will rise in glory in Christ. Kaya kapatid, ikaw ba ay may kasalukuyang pagtitiis para sa kaluwalhatian ng Diyos? O nabubuhay lamang para sa temporaring katawang ito? Kung ikaw ay nagtitiis sa paghahanda para sa glory, magkaroon ka ng kaaliwan, ng comfort ngayon. Ang pagdurusa mo ngayon, ito ay may katapusan. Pero ang buhay na kay Kristo ay maluwalhati at walang hanggan. Because Jesus lives eternally, through resurrection body, we will also live.